Tignan nyo naman yung difference ng pagtatay nyo French. Oh, diba? Sexy. Yarin balot yan. Balot na balot? Basta Turkish ang tatay, balot. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw, magandang gabi. Kasi iba-iba tayo ng places. So, iba-iba rin tayo ng time. Kanina, pagkagising ko, sabi ko, hindi ko alam kung gusto ko mag-vlog ngayon na ayaw ko. Kasi may gusto akong i-share sa inyo. May gusto akong i-chismis sa inyo. And then, at the same time na nagdadalawang isip ako kung i-share ko ba siya sa inyo yun or dapat ko pa bang sabihin sa inyo yun. But anyway, let's see kung masasabi ko ba yun. It's not that important naman. Although, I'm just so happy lang na nangyari yun. But then, let's see kung may kukwento ko sa inyo yun mamaya. LDR ulit kami ni Gunner ngayon. Wala si Gunner dito for 2 days and 2 nights. Ang balik niya bukas. Hindi naman ganun kalayo yung pupuntahan niya. Kumbaga parang 150 km lang naman. And nakakapanibago yung bahay, guys. Alam niyo yun? Minessage ko yung asawa ko. Sabi ko, baby, you know what? The house is empty without you. Nakakalungkot. Nakakalungkot na wala si Gunner. Alam niyo, parang wala akong siglang magluto. Hindi talaga ako nagluto kahapon. Alam niyo, ang kinain ko ng breakfast. Nagluto lang ako ng bacon. Si Yaren, pinakain ko ng egg with bread. Breakfast namin. Ang lunch namin, ano ba yung kinain ko? Ano ba kinain ko ng lunch? Hindi ako nag-lunch. Hindi pala ako nag-lunch kasi nga, kumbaga yung kinain kong breakfast ay na din yung lunch ko. Brunch na. Tapos, ang dinner ko naman, nagluto ako ng noodles kasi sino ba yung napanood ko kumakain ng noodles? Nanonood ako ng vlogger, tapos may kinakain siyang ramen. Sabi ko, hala, nag-crave na naman ako, oy. Kaya napakain ako ng noodles. Tapos, ang pinakain ko naman kay Yaren ng dinner niya is, ang lunch niya pala is, gumawa ako ng, para siyang potato na may itlog, para siyang potato fries na may itlog. Alam niyo yung ganun. So, ay, yung pinakain ko kay Yaren, lunch niya. And yung dinner niya is sabaw ang pinakain ko sa kanya. Kagabi, natulog si Yaren. Tapos sabi ko, matulog din kaya ako? Sabi ni Gunner, baby, matulog ka kasi tulog si Yaren. Sabi ko, I don't wanna sleep. Sabi ko, gusto ko maglinis ng bahay. Sabi niya, huwag ka na muna maglinis ng bahay. Sabi niya, matulog ka na muna, mag-rest ka. Sabi ko, ayoko matulog kasi pag matulog ako, pag nagising ako, gising si Yaren, aasikasuin ko na naman si Yaren. So, mawawala na naman ako ng time sa sarili ko. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, manonood na lang ako sa Netflix. So, nanood ako sa Netflix and guess what? Kung anong pinanood ko? Ang pinanood ko is yung Down to Earth with Zac Efron. Tapos habang pinapanood ko si Zac Efron, sabi ko, hala, kamukha niya si Gunner. Hindi yung totaling kamukhang-kamukha. Kumbaga, parang merong part si Zac Efron na kamukha niya nakahawig niya si Gunner. Yung upper part ng face niya, yung ganito niya, lalo na yung mata niya. Kasi yung mata ni Gunner nagiging blue. It depends sa damit niya. So, sabi ko, hala, i-message ko nga si Gunner. So, sabihin ko nga sa kanya na kamukha niya si Zac Efron. And then, sakto, pagkuha ko ng phone ko, may nag-comment. Nakalimutan ko yung pangalan, basta parang Chris Leonardo. Ata yung pangalan niya, hi po sa iyo. Ang sabi niya is, alam mo kamukha ng asawa mo si Zac Efron. Sabi ko, hala, I was about to message my husband. Sabi ko, ayun din ang sasabihin ko sa kanya na kamukha niya si Zac Efron. I even posted it on Instagram. Hindi ko alam kung nakita niyo sa Instagram ko, pero tinanong ko yun sa inyo kung kamukha ba ni Gunner si Zac Efron. And then may nagsabing no, meron din nagsabing yes. Eto na, minessage ko si Gunner. Sabi ko kay Gunner. Sabi ko, baby, masaya pa ako, tuwan-tuwa pa ako. Sabi ko, baby, you know what? I was watching Down to Earth with Zac Efron. Sabi ko, do you remember the lead actor in 17 Again? Sabi niya, yes, I remember. Sabi ko, you know what, that guy, he really looks like you. Sabi niya, imbis kiligin siya, imbis matuwa siya, kasi may kamukha siyang actor. Alam niyo kung anong sinagot niya sa akin? Sabi niya, baby, I'm sad. Sabi ko, bakit? Why are you sad? Sabi niya, because you are looking at other guy. Sabi ko, baby, I'm just watching. Sabi ko, nanonood lang ako. Sabi ko, talaga tong asawa ko. Napakasiloso talaga, guys. Ultimo actor. Alam niyo ba, merong actor sa Turkish na pinagsiselosa niya talaga. Kilala niyo yun siya. Si Can Yaman ng Erkenci Kuş. Talagang pinagsiselosa
silosan niya yun. Sabi niya, wag mo mababanggit yung pangalan na yan, ha. Sabi ko, pakasiloso talaga na itong taong to, Wala lang, na-share ko lang sa inyo. Natatawa kasi ako sa kanya. Ay, by the way, yung palabas na yun is hindi siya talaga film, hindi talaga siya movie. It's actually a documentary about Earth. And ang ganda niya, guys. Namin yung malalaman doon ng mga ideas, ng mga nangyayari sa mundo. Marami kayong maganda-maganda. Highly recommended. Thumbs up kay Zac Efron. Ang galing. Ang ganda ng documentaries na yun. You should watch Down to Earth with Zac Efron. Maganda talaga siya. And tell me kung may kahawig ba siya kay Gunnar or hindi. Nilinis lang ako ng bahay, guys. Kasi, hindi ako naglinis kahapon. And gawan ko muna si Yarin ng snack, guys. Kasi, baka maanong oras akong matapos nito. Baka 2 oras akong matapos nito. Tapos, gawan ko muna siya ng kiwi. Yung favorite niya. Sana matamis-tamis to para makain niya. Okay na. Kaya lang maasim siya. Sana kainin to ni Yaren. Ay! You remove your pajama? Huh? You remove your pajama? Excited siya. Excited. Okay, wait. Dito ka. Upo ka dito. After it also. Hi. Hi. Tinanggal niya yung mga nakasabit doon. Sinusuotan ko siya ng pajama dito sa loob ng bahay kahit sobrang init. Kasi yung tuhod niya nangingitim. Siyempre, umaano siya ba? Nagpo-crawl siya ba? Kaya pinapasuot ko siya. Ngayon tinanggal niya. Nainitan siya siguro. Continue tayo ng linis, guys. Tapos na ako maglinis, guys. And nakabump na rin ako. Iniisip ko, gusto ko linisin yung balcony. Ayan yun. Kasi ang gulo. At saka gusto kong, yung laruan ni Yaren, gusto ko ipasok dito sa loob. Ilagay ko siya dito, para sama-sama na sila dyan. How good is sabi ko, marami ng mga missing. Kaya maglilista ako ng mga kakailanganin namin para bukas ang dating ni Gunnar. Kakapunta kami ng market. And kakatapos lang namin palang mag-video call. Si Yaren tuwan-tuwa, nakita niya yung baba niya. Tapos after 30 seconds, tinatakpan niya na yung camera para siyang nagagalit ba.
Ito yun na ata itong laruan ni Yaren. Water. Very good. You're putting it back. Circle. Heart. Square. What? You want another? This one lang.
Magtutupi na naman ako. Parati na lang ako nagtutupi, uy. Hindi ko alam, pero netong mga nakarang araw, parang lagi ako naglalaba. Parang every 4 days or 3 days, lagi kami naglalaba. Tapos, yung nilalaban pa namin, ang dami, talagang punong-puno tong sala. Alam niyo. Kaya so, habang nagtutupi ako is may ichichika ako sa inyo. Chika minute na naman to. Yung nakaraan, ang chinika ko sa inyo is kay Gunner na hindi marunong humalik. Kung napanood nyo na yon, or kung hindi nyo pa napapanood, I'm gonna put the link here. Kung interesado lang kayong panoorin. But anyway, today is, ang ichichika ko sa inyo is about naman sa biyanan ko. Kasi nung nakaraan, is tumawag yung biyanan ko. And sabi niya sa amin na binilan niya nga daw kami ng lupain sa malapit dun sa lugar namin. Malapit sa falls. So, yung lupain na yon is para sa summer vacation namin. Kung magbabakasyon kami, dun kami magka-camping, ganyan. And, binilan niya yung mga anak niya, like si Gunner, yung ate ni Gunner, pati yung kuya ni Gunner. So, lahat yon binilan niya ng lupain. Magkakapares lang sila ng laki. Kumbaga, parang every person, 250 square meter, which is okay na din kahit papaano, diba? Sino bang magbibigay ng 250 square meter? Kaya sabi ko nga kay Gunner, tell to your mom, thank you so much. Usapang biyanan tayo. Nasabi ko na to dun sa mga video ko about sa biyanan ko na kung ano ba talagang tunay na ugali ng biyanan ko. And kung napanood nyo na yon, siguro alam nyo na kung ano tunay na ugali ng biyanan ko. Dadagdagan ko lang din yon. Yung natutuwa talaga ako sa biyanan ko, sa magulang ni Gunner. Hindi niya kami pinapabayaan. Alam niyo ba nung LDR kami ni Gunner, ako lang mag-isa dun sa bahay namin, kasama ko si Yaren, tapos si Gunner nandito sa Paris. Alam niyo ba ang nanay niya, hindi talaga ako pinabayaan dun. Everyday, lagi akong binibigyan ng pera nun, except pa sa binibigay sa akin ni Gunner, except pa yung pera sa pagkain, na lagi niya akong pinag-grocery. Alam niyo yun, yung grocery sa pagkain, tapos yung mga luho ko, bait talaga siya para sa akin. Pati yung tatay niya, sobrang bait. Hindi ko alam kung napanood niyo yun, pero yung na-aksidente kasi ako sa Turkey, guys, wala si Gunner nun. I had a video nun, ililink ko dito. Na-aksidente ako, tapos ang nanay ni Gunner is wala dun sa Turkey, nasa Bulgaria. So, ang nandun lang is yung tatay niya. And then, nung na-aksidente ako, wala din si Gunner doon, nandito siya sa Paris. So, ang nangyari is, alam nyo bang ginawa? Alam nyo, ang papa ni Gunner is stroke yun, guys, ha. Naiyak ako kasi naaawa ako. Ang papa nun is, na-stroke siya, and then, hindi na siya totally normal naglalakad. Kumbaga, parang may, hindi ko alam kung tawag, yung nag-ano na siya, may hawak-hawak siya na sangkalan. Parang ganun. Ano na yun, na-stroke na yun, pero siya pa rin yung nag-aano sa akin, siya pa rin yung nag-aalaga sa akin. Talagang, alam mo, nagulat ako. Doon ko nasabi sa sarili ko na ang bait talaga ng biyanan ko talaga. Uy, imagine guys, nung na-aksidente ako, hindi naman totally nabali yung paa ako. Nahulog ako sa hagdanan kasi. Kumbaga, nag-swollen lang siya. Tapos, nung nalaman ng tatay ni Gunner, alam niyo, pinapunta kagad ako. Kasi yung bahay namin, dun lang sa likod sila nakatira. Kumbaga, parang sa kabilang street lang sila nakatira. So, pumunta ako dun sa bahay ng papa niya kasi nga tinawagan ako ng papa niya na dun na nga daw ako matulog. Pagkadating ko dun, alam mo, siya talaga nag-prepare ng mga hirap na yun siya, guys, ha? Hirap na yun. Pero siya talaga kumuha ng yelo para lang ilagay sa paa ko. Tapos kinuhanan niya ako ng, ano man tawag dun? Yung para siyang towel. Hindi siya towel, eh. Tapos yung para i-cover sa paa ko. Siya talaga kumuha nun, guys. Alam mo na, ano na yun, na-stroke na yun, hirap na yung maglakad, ha? Pero siya talaga nag-provide sa akin. Baka may magsabi na naman dyan na yung mga sinasabi ko about sa biyanan ko is hindi totoo, na masama talaga daw yung biyanan ko, ganyan. You know what, ang Panginoon yung saksi ko sa mga sinasabi ko. And hindi na rin ako para magsinungaling pa. And alam nyo, siguro yung biyanan ko is, meron din silang mga ugali, like, yung biyanan ko lalaki, kasi siya alam mo yung mag-mix ng like, wag mo lagyan masyado ng asin, wag mo lagyan ng masyadong ganto, ganyan. Alam mo, pag makitid yung utak mo, iisipin mo, ay, pakilamero tong biyanan ko. Pero ako, sinasabi ko nga kay Gunner, sabi ko, baby, alam mo yung papa mo, sinasabihan ako na, wag ko daw lagyan ng asin, ganto, ganyan. Sabi ko, alam mo, yung papa mo, parang papa ko din talaga. Kasi ayaw nila ng maraming asin. So, alam mo yun, parang lawakan lang natin yung pag-iisip natin. Let's not think about na, pakilamero yung biyanan ko, na pinapakilaman niya na ako, wag niya daw lagyan ng asin yung ganito. Kasi may mga ganyang Pinay, eh.
alam niyo yung laging tinitignan yung mga masasamang bagay sa mga biyanan nila. Isipin na lang natin yung side nila. Meron, for sure naman, hindi rin sila perfect, diba? Parang ako, hindi rin akong perfecto. For me, para lang sa akin, na kailangan natin respetuhin yung mga biyanan natin kasi magulang yan ng asawa natin. And ganito na lang yung isipin natin na, what if kung hindi irespeto ng asawa natin yung magulang natin, di ba masasaktan tayo? Alam niyo, sa case ng asawa ko, yung asawa ko family-oriented talaga siya. Talagang, ano siya sa magulang niya. Talagang mahal niya talaga yung magulang niya. Nakikita ko yun. And ako naman, ang ginagawa ko is minamahal ko din yung magulang niya. Ganun lang naman tayo. Mahalin natin yung mga taong mahal ng asawa natin. Ayun din yung makakapagpa-strong ng relationship natin na mag-asawa. Like kay Gunner, napapansin ko kay Gunner is malaki yung respeto niya sa magulang ko. Binibigay ko din yung kay Gunner. Na nire-respeto ko din yung magulang niya. Like, lagi ko tinatanong yung magulang niya, baby, did you call your mom? Baby, how is your father? Baby, your sister, did you call your sister? Ganun ako, lagi kong nire-remind si Gunner na, baby, you call your sister, ganyan. Let's say hi to your sister. Ganun, lagi kong ginaganon si Gunner, guys. Natutuwa ang mga asawa natin kapag tinatanong natin sila about their parents. Well, hindi naman siguro para sa lahat. Pero para sa akin, sa case ko, ganun kasi ako. Ganun yung ginagawa ko sa asawa ko. Talagang lagi kong tinatanong yung biyanan ko, yung mga kapatid niya. Kaya siguro, ganun na lang ako ka-close sa biyanan ko. Siguro pag uwi namin ng Turkey, gagawa ako ng video kasama yung biyanan ko. And para makita niya talaga kung ano talagang tunay na ugali ng biyanan ko. Nakakatuwa yun. And mabait yun siya talaga. Tips ko na rin yun sa inyo. Sa may mga asawang mga Turkish. Kasi alam niyo, ang mga Turkish is ano yan sa mga magulang nila. As in, close sila sa mga magulang nila. Siguro, ganun na lang din yung gawin. Ganun din yung gawin nyo. Irespeto nyo. Kasi alam nyo, yung mga biyanan natin is, hindi rin natin masasabi, meron talagang mga bad side yan. Meron talagang may mga ugali talagang mga biyanan natin. Hindi natin maiiwasan yan. Maski ako may ugali din ako eh. Ikaw na nanonood, lahat tayo may mga ugali. Lahat tayo may dark side. Respeto lang. Kailangan nating irespeto yung mga biyanan natin kasi magulang yan. Magulang yan ng asawa natin. Yung karamihan sa mga biyanan natin is hindi natin masasabi. Let's say, karamihan sa mga biyanan natin is pakilamera. Pero kasi yung pakilamera na word hindi maganda pakinggan. Siguro concern lang sila sa atin na to the point na naiisip natin minsan na pakilamera sila. Kasi one time may kausap ako na Filipina. And ayun nga, kinento ko sa kanya yung biyanan ko, ganito, mabait, ganyan, ganyan. Tapos biglang sinabi niya sa akin, naku, ang mga Turkish na mga bayanan, mga pakilamera. Sinabihan niya ako na ganun. And I was like, siguro kung masama ka mag-isip, may isip mo talaga na pakilamera. Pero para sa akin, hindi yun pakilamera. Parang siguro concern lang. Nung nakausap ko yung Filipina na yun, sinabi ko sa kanya na, yung biyanan ko, ganito, lagi ko daw isarado yung pintuan, kasi nga, wag ko daw pagbubuksan yung mga kumakatok, ganyan, kasi nga hindi ko kilala. Naman yung pagiging pakilamera, di ba? Concern lang yung biyanan ko sa akin, hindi yung pakilamera. Kaya eto rin yung tips ko sa inyo. Piliin nyo yung kakausapin nyo. Kasi sometimes yung mga kausap natin is, bini-brainwash tayo na, yung biyanan mo masama, yung asawa mo ganto ganyan. And then suddenly, hindi natin alam na nabe-brainwash na pala tayo. Kaya, ayun na, piliin nyo yung makakausap nyo. Might as well piliin nyo yung mga taong, alam nyo yun, i-encourage kayo, yung parang babatuhin kayo ng mga positive thoughts instead of mga negative. Kasi ako, honestly guys, I'm really positive person. Pag may nangyaring hindi maganda, as much as I can, tinitignan ko talaga yung good side doon. And for example, sa tao, pag may nagawa sa akin yung tao, as much as I can talaga, iniisip ko yung mga good side na ginawa niya sa akin. Pero pag sobra-sobra na kasamaan na talaga, ay talagang tinatanggal ko na siya sa buhay ko. Ganun ako eh. Yung biyanan ko, hindi sila madamot. Na parang si Gunner, napaka-generous talaga. Parang lahat ibibigay sa'yo, pero yung mga binibigay sa'yo, talagang nagagamit. For example, like yung lupain nga. Alam niyo ba yung sofa namin sa bahay? Mama niya nagregalo nun. Bumili na kami ng sofa, tapos parang 3 days ago, meron akong video nun, hindi ko lang na-upload kasi nag-iba na nga ako ng phone. Tapos, tapos 3 days ago, nung nabili namin yung upuan namin, ang sabi ng mama ni Gunner, tawag kasi sa akin ng mama ni Gunner, Janim. Kumbaga Janim sa Turkey, dear. Dear sa parang, dear, come here, dear. Ganun sabi sa akin ng mama ni Gunner, dear, punta tayo sa
market. Sabi ko, ano, saan tayo pupunta? Nagselos pa nga si Gunner nun, guys. Kasi ang ginawa ng mama ni Gunner, pag umaalis kami, hino-holding hands ako. Tapos ang ginawa ni Gunner, kinuha ni Gunner yung kamay ko. Sabi ni Gunner, bakit daw hinahawakan daw ng mama niya yung kamay ko? Sabi ko, siloso talaga tong taon to. Pati nanay niya, pinagseselosan. Tapos tawa lang ng tawa yung nanay niya. Tapos ayun nga, pumunta kami ng market. Sabi ko, baby, anong gagawin natin dito? Sabi ni Gunner, bibilan ka ni mama ng sofa. Mamili ka kung anong gusto mong sofa dyan. Tapos yun, ako pumili ng sofa namin dun sa sala. Mama niya kaya ang nagregalo nun ha. Mabait ang nanay ni Gunner, guys. Mabait. Magme-message sa akin yun, guys. Sasabihin yun. Hava kasi tawag niya sa akin. Hava, may gusto ka ba? Sabihin ko, Ane, gusto kong kumain ng pizza. Alam mo, Ane means mom. Mom, gusto kong kumain ng pizza. Alam mo, mag-order yan ng pizza. Sasabihin yan, ano, gusto mo ba ipa-deliver ko dyan or kukunin mo dito sa market? Sabi ko, sige, kukunin ko na lang dyan sa market para makita niya na din basiyarin. Ganun kabait yung biyanan ko, guys. Wala akong masabi doon. Doon sa lugar nila, yung biyanan ko is isang nire-respeto. Yung biyanan ko, respetado talaga ng mga tao doon. Matulungin kasi sila. Sila yung tao na tulong ng walang kapalit. Kasi merong mga tao na pag tumulong, nag-aantay sila ng kapalit. Pero sila hindi. Tumutulong sila ng walang kapalit. Ayun lang yung masasabi ko about sa biyanan ko na naman. And ayun lang yung shinare ko na gusto ko lang i-share din sa inyo. That I'm so blessed that I have my in-laws na mabait talaga. Ang tips ko lang sa inyo, love your in-laws. Kasi bago pa lang kayo dumating sa buhay ng asawa nyo, sila yung unang minahal ng asawa nyo. Yeah, hanggang dito na lang. That's all for today. Please do follow me on my Facebook page. It's Filipina Living in Turkey. And also in my Instagram, it's also Filipina Living in Turkey. And see you on my next vlog. Bye!